the height of the all-out war against the Moro Islamic Liberation Front in 2000, the town of Inugog in Pagalungan, Maguindanao turned into no man's land. Dito mismo sa lugar na ito, ma'am, dito mismo sa kinatatayuan natin ngayon, ito mismo yung firing area. Kung saan marami din dito ang namatay. Dats, like many others in this region, spent his growing up years dealing with war. Now, he is waging his own war, this time against illiteracy at the Inugog Elementary School. Dats recalls his growing pains when the school first opened in 2002. Nung dumating ako dito, ma'am, ang mga bata na tinuturuan ko is kahit linya wala talaga, ma'am. Doon ako na-encourage, ma'am, na kailangan kong magturo talaga. At that time, ang makikita mo talaga yung ayos ng mga bata. Biglang may nag-aaway, nagsusuntukan. Grabe sila pag nagkahilahan ng buhok, wala yan. Kahit 5 oras yan sila, hindi yan sila nagpapaawat. The children's behavior stemmed from the region's culture of war. In response, the Department of Education and the Community and Family Services International, a humanitarian organization, implemented its peace-building program called Arms Are for Hugging, aiming to put children back in school. Kailangan naming ituro ang konsepto ng kapayapaan para sa murang gulang pa lang nila, maunawaan na nila na ang pagiging mapayapa ng isang bansa, ng isang lugar, ay magkakaroon ng magandang pamumuhay. Yan kasi ang mission or vision ng school na ito. Instead na baril, bakit hindi lapis? Bakit hindi edukasyon? In Dad's classroom, the bleak effects of war are countered with splashes of color. Mamasali pa kata sa kanina, ang inti subrapan sa kaning kwento. Natuto akong magsulat at magbasa. Nananya kung kakuan na ubamando sa kanina, kakuha ko si ibamando ni nato sa kan mga wata. Nataman sa makabati ako na mambu sa maya. Makabati ako rin sa, pakamu ako rin sa kapamando ko sa mga wata ko sa may kabati yun sa ibamando ni nato mambu. His visual aids offer a fresh perspective on used materials. In the same way, Dats encourages his students to adopt a new perspective on life. Ang sinasabi ko sa kanila is, yun ba, maging mahinahon lang. Kumbaga, wag mong ilagay sa puso mo yung ganun. Wag kang magtanim ng galit sa kahit kanino pa. Kumbaga, yun siya, nangyari na yun. Yung buhay mo ngayon, yun ang pagsikapan mo. Good teachers can flourish anywhere, in the heart of a wasteland, on top of a mountain, and even amidst war. Their relentless drive to bring out the best in their students also brings out the best in themselves. Kung meron akong nagawang maganda, is because people have invested on me. And now I am investing on them. I-invest ko na naman yung sarili ko sa kanila. And it's time for them to return the investment. They will do the same. Pinakamalaking accomplishment ko. Siguro po yung nakita ko yung pupil ko na nagtagumpay sila sa pag-aaral nila. Hindi mababayaran ng pera yun. Yung ganun na sabihin sa'yo na marami silang natutunan sa'yo. Tapos narating nila yung narating nila. Pag meron ka talagang responsibilidad at saka yung malasakit sa kapwa, gagawin mo pa rin yung responsibilidad mo. At kahit gaano yun kahirap, yung trabaho na yan, umuo ka, kailangan tapusin mo at pagandahin mo. Basta nakikita ko lang na masayang mga bata natututo, masaya na rin ako, ma'am.